Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa nakaraang bahagi, si Suma ay isang chef sa isang maliit na restaurant. Ngunit palagi niyang hinahamon sa labanan ng pagluluto at natatalo sa kanyang ama. Kaya naman, sinabihan siya ng ama ni Suma na mag-enroll sa World's Top Culinary Academy. Dito niya nakilala ang maraming henyong chef at hinamon sila. Ngunit ang pinakamakapangyarihang figura ng akademya ay ang Elite Ten Council. Sila ang 10 batang henyong chef ng akademya, at determinado si Suma na talunin sila, para maging numero 1 chef ng akademyang ito. Sa oras na ito, ang kompetisyon sa autumn elections ay isinaayos. Matapos lumahok si Suma sa unang round sa pagluluto ng curry dish, nakapasok siya sa top 8 at umabante sa second round. Sa sandaling ito, labis na nababalisa si Megumi, dahil nalalapit na ang susunod na kompetisyon. Kaya, sina Suma at Megumi, kasama ang 8 iba pang kalahok, pumunta sila sa opisina ng Elite Ten Council, para marinig silang magpaliwanag tungkol sa susunod na laban. Sa puntong ito, ipinaalam ni Satoshi kay Suma, na ang ikalawang round na kompetisyon ay gagawa ng mga bento box, na ikinagulat niya, dahil ang pangalawang round ay ang pagluluto ng ganoong simpleng ulam. Ngunit mabilis na sinabi ni Erina, ang bento ay isang natatanging Japanese dish, isinama pa nga ito sa French dictionary. Gayunpaman, hindi interesado si Suma sa kanyang sinabi, na agad namang ikinairita ni Erina. Biglang sinabi ni Etsuya kay Suma, ipakita mo sa akin ang iyong determinasyon na manalo. Kinabukasan, nagsimula ang laban. Nagtipon ang lahat sa arena, para panoorin ang unang laban ni Suma. Sa hindi inaasahan, si Alice pala ang kalaban niya na ikinatuwa ng lahat, dahil apo ito ng principal. At sikat si Alice sa kanyang estilo sa pagluluto ng molecular gastronomy, na nagpapasaya sa lahat, hindi alam kung paano tatalunin ni Suma si Alice. Habang tinutokso ni Alice si Suma, dahil naniniwala siyang luma na ang teknik sa pagluluto ni Suma, at hindi niya malalampasan ang kanyang makabagong teknik sa pagluluto, pero inaantok si Suma. Hindi pala siya nakatulog kagabi para ihanda ang mga sangkap. Agad na ipinahayag ni Suma, ngayon ay matatalo kita, na nagpasigla kay Alice. Kaya, nagsimula ang laban, at nagsimulang magluto si Alice. Maging siya ay gumamit ng makabagong scientific equipment para sa pagproseso, na naging dahilan upang magulat ang lahat. Sa sandaling ito, nagluluto din si Suma. Nakita niya si Alice na naghihiwa ng isda, kaya, tinukso rin siya ni Suma, dahil gumamit din siya ng manual cooking techniques. Habang curious ang lahat, hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Suma para matalo si Alice. Ngayon, natapos na ni Alice ang kanyang ulam, kaya, dinala niya ito para matikman ng mga hurado, na ginagawang curious ang lahat, hindi alam kung ano ang kanyang niluto. Nang buksan ni Alice ang kanyang ulam, agad itong nagulat sa lahat, dahil ang ulam ni Alice ay isang bento sushi box. Napansin ng principal, nitrogen ang fog sa loob ng ulam. Inutusan ni Alice ang mga hurado na kumain ng maayos mula sa kanang sulok sa itaas. Ang unang piraso ay abalone sushi with espuma, na ikinagulat ng lahat, bakit pinagsama ni Alice ang abalone at seaweed. Ang pangalawang piraso ay cured bonito sushi, na agad na humanga sa mga hurado. Ipinaliwanag ni Alice na ang dating kombinasyon ng bonito at seaweed, ay nakatulong sa pagpapaganda ng lasa ng ulam. At kung kakainin nila ang ulam na ito ng maayos, mararamdaman nila ang galing nitong bento combination. Susunod ay ang cured beef sushi piece. Habang kumakain ang mga hurado, agad nilang nakita itong kasiya-siya, at dinama ang lahat ng sangkap ng karne sa kanilang mga bibig. Gumamit din pala siya ng kamatis. Inilagay ni Alice ang mga kamatis sa isang centrifuge, upang ma-breakdown ang mga sangkap sa mga kamatis, at pagkatapos ay idinagdag ito sa sushi, na ikinagulat ng mga hurado. Sa puntong ito, nakain na nila ang huling ulam, na isang piraso ng sea bream chazok. Habang kumakain ang mga hurado, agad nilang naramdaman ang pasabog na sarap ng ulam sa loob ng kanilang bibig. Naramdaman ng principal na parang nagluluto si Alice sa isang high-end na restaurant, na agad namang ikinatuwa niya, habang ang iba ay nagulat, dahil sa talento ni Alice sa pagluluto. Natapos na rin ni Suma ang kanyang ulam, na ikinagulat ng lahat, habang nagluluto siya ng ulam na nori bento. Ngunit itinago ni Suma ang kanyang ulam sa isang thermal container. Ang ulam ni Suma ay hinati sa 3 baitang. Ang unang baitang ay binubuo ng mga side dish, ang ikalawang baitang ay naglalaman ng kanin, at ang ibabang baitang ay sopas.
Habang nanatiling tiwala si Alice sa kanyang tagumpay, sinimulang tikman ng mga hurado ang ulam ni Suma. Nakapagtataka, nakita nilang napakasarap. Ito pala ay fried cod side. Ipinaliwanag ni Sakaki na gumamit si Suma ng beer upang makatulong na gawing mas magaan at malutong ang ulam. Napagtanto ng mga hurado, mahusay na inihanda ni Suma ang pagkaing ito na snowfish. Habang nilalasap nila ito, para silang nasa gitna ng madamong bukid. Nakilala ito ng punong guro, gumamit din siya ng pinatuyong banito at seaweed, na tumutulong sa ulam na maging mas malasa. Panghuli, ang soup dish. Habang tinikman ito ng mga hurado, natuwa sila, pakiramdam nila ay nagkakasundo sila sa kalikasan. Sa puntong ito, nagulat din si Alice sa ulam ni Suma, ngunit sinabi niyang hindi iyon sapat para manalo. Kaya, sinabi ni Suma kay Alice, na dati ay may isang matandang babae na palaging pumupunta sa kanyang restaurant, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, siya ay sumakit ang likod at hindi na makapunta. Kaya, nagluto si Suma ng bento para sa kanya, at sa araw na iyon, napagtanto ni Suma kung ano ang gusto niyang ilagay sa bento box. Bigla, nagulat ang mga hurado, dahil sa ilalim ng pangunahing ulam ay ang nori bento. Habang kumakain sila, agad nilang naramdaman ang pagputok ng salmon roe sa loob ng kanilang mga bibig, na nakita nilang napakasarap. Napagtanto ni Alice na ginamit din ni Suma ang molecular gastronomy, upang lutuin ang ulam na ito. Lumalabas na noong bata pa si Suma, natuto siyang gumawa ng murang candy, kaya, nakatulong ito sa kanya sa paggawa ng mga nori granules. Biglang natuklasan ng hurado na ito na may mga tuyong banito pa sa loob, kaya pakiramdam niya ay isang treasure trove ang ulam ni Suma. Habang nanatiling tiwala si Alice, kaya, iminungkahi ni Suma na ihalo ang sopas sa kanyang ulam. Nakapagtataka, lalo itong ikinatuwa ng mga hurado, pero mababa pa rin ang tingin ni Alice sa bento dish ni Suma. Bigla, sabi ng principal, napaka-espesyal ng ulam ni Suma, dahil pinagtuunan niya ng pansin ang paggamit ng kahon para mainitan ang ulam. Ganyan talaga ang ibig sabihin ng bento. Kaya, hinayaan din ni Suma si Alice na subukan ang kanyang ulam. Nakapagtataka, nagpatuloy ito sa pagkain, na nagpainit sa kanyang pakiramdam. Sa wakas, inanunsyo ng punong guro, ang nanalo ay si Suma, na nagpapasaya sa lahat. Habang si Alice ay malungkot sa pagkatalo, kaya naman, inaliw siya ni Suma, at ipinahayag niya na sa susunod ay talunin niya ang Elite Ten Council, na ikinagalit ni Alice. Determinado siyang manalo laban kay Suma sa susunod. Pagpasok ni Suma sa loob, agad siyang binati ni Megumi. Ngunit ang susunod na laban ay kay Megumi, na nag-aalala sa kanya, kaya, agad na nag-cheer si Suma para kay Megumi. Sa panig ni Alice, nakita niya si Rio. Pinuri niyang maganda ang ulam ni Alice, ngunit napagtanto ni Alice na tinutokso siya nito. Napag-alaman na sa sumunod na laban ay si Rio nga ang kalaban ni Megumi, na ikinatuwa ng lahat, at ang theme ng dalawa ay ramen noodles. Kaya, nagsimula na ang laban. Lumalabas noong nakaraang araw, ipinaalam na ni Satoshi sa kanilang dalawa ang kanilang mga tema. Nang makitang may kumpiyansa si Rio, nag-alala si Megumi. Kaya, bumalik siya para matutong magluto ng ramen noodles. Ang unang hakbang ay iniisip ni Megumi kung paano lutuin ang soup broth. Sumunod ay ang pagpili ng pansit na may mataas na pagkalastiko. Napagtanto niya na gusto niyang manalo laban kay Rio, kinailangan ni Megumi na lumikha ng isang napakamayaman na lasa. Sa hindi inaasahan, siya ay patuloy na nabigo. Kahit na sinubukan niya ang maraming uri ng soup broth, ngunit hindi niya ito maihalo. Biglang nagdala si Fumiya ng isang kahon mula sa kanyang bayan para sa kanya. Napagtanto ni Megumi na ang kahon na ito ay ipinadala ng kanyang ina, upang pasayahin siya para sa susunod na round. Nakita ni Megumi ang maraming sangkap mula sa kanyang bayan, na nakatulong sa kanya na makaisip ng paraan upang lutuin ang sopas. Bumalik sa kompetisyon, pareho pa ring nagsisikap na magluto ng kanilang sariling ramen noodles. Napagtanto ng mga hurado na para magluto ng masarap na noodles, kailangan nilang tumuon sa tatlong salik, ang soup broth, ang noodles, at ang mga toppings. Nakita ng lahat si Rio na gumagamit ng seafood para magluto ng kanyang noodles, at naalala nila ang huling beses na gumamit siya ng seafood para magluto ng curry, na nakatulong kay Rio na makakuha ng napakataas na marka. Biglang nasagap ng mga hurado ang bango ng sopas ni Rio, at tuwang-tuwa sila. Para naman kay Megumi, gumamit siya ng mga tuyong scallop para magluto ng kanyang sopas. Napagtanto ng team ni Suma, na gumamit din si Megumi ng seafood para magluto ng ramen niya,
pero mas elegante ang soup broth niya kaysa kay Rio. Biglang sinabi ni Alice sa team ni Suma, na si Rio ay galing din sa coastal area gaya ni Megumi. Nang makita niyang pinutol niya ang mga shell ng hipon, nagulat ang lahat, hindi niya naiintindihan kung bakit niya dinudurog ang mga shell ng hipon. Sinabi ni Alice sa lahat, na mula noong bata pa siya, chef na si Rio sa isang seafood restaurant. Pero nagtiwala pa rin sa kanya ang lahat na i-cheer si Megumi, na ikinamulan niya. Dahil alam nilang kaibigan sila ni Megumi, hindi komportable si Rio. Naniniwala siya na ang close-knit chef ay walang kabuluhan, dahil ang culinary world ay isang larangan ng digmaan, kung saan ang mga chef ay nagsasagupaan upang angkinin ang tagumpay. Ngunit sinabi ni Megumi, mali ka, dahil naniniwala siya na ang ibig sabihin ng pagluluto ay kailangang makipagtulungan ang mga tao sa isa't isa. Kaya naman, desidido si Megumi na patunayan ito sa kanya, at agad siyang bumalik sa pagluluto. Nagulat ang lahat nang makita ang malinaw at kumikinang na sabaw ng sopas ni Megumi. Biglang tumutok ang mga hurado sa istasyon ni Megumi, dahil na-curious sila sa mga sangkap na ginamit niya sa pagluluto ng soup broth. Sa hindi inaasahan, naabot na ni Rio ang yugto ng paghahanda ng pansit. Sa puntong ito, naalala ni Alice ang oras na nakilala niya si Rio sa kanyang restaurant. Habang tinatali niya ang headband sa kanyang noo, tila nag-transform si Rio sa ibang tao, at handa siyang pagsilbihan ng mga customer, na nagpapasaya sa lahat ng kanyang ulam. Sa puntong ito, kumpleto na ang ramen dish ni Rio. Kaya, agad niyang inalok ang mga hurado ng isang tikim, na ipinadama sa kanila na ang lahat ng mga lasa ay pinagsama ng perpekto. Maging ang pansit ay masarap, na halos himatayin ang isang hurado. Nang subukan niya ang isang piraso ng rust biscuit, kaya naman, agad niyang nakilala, na ang rust na ito ay gawa sa mga dinurog na shell ng hipon na ginamit niya. Ipinaliwanag ni Alice, na ginamit ni Rio ang bawat bahagi ng hipon sa ramen dish na ito, na nagpatindi sa lasa at sagana nito. Pakiramdam ng punong guro ay kinakalaban niya si Rio, na naging sanhi ng pagkahubad niya ng dibdib. Lumalabas, sa tuwing naghuhubad ang punong guro, ito pala ay nagpapahiwatig ng matinding kasiyahan sa ulam. Ngayon ay si Megumi na. Nang makita ang maayos at maselan na ulam ni Megumi, na-curious ang mga hurado na tikman. Nakapagtataka, nakita nilang matindi ang lasa nito. Napagtanto ng mga hurado, itong ulam ni Megumi ay Kozuyu Chicken Soy Sauce Ramen. Pinagsama-sama niya ang maraming tradisyonal na pampalasa mula sa kanyang bayan, na ikinagulat ng lahat, dahil mayroon pa ring isang masarap na sangkap na hindi nila alam. Inihayag ni Megumi na ito ay mga pinatuyong gulay. Gumamit siya ng mga pinatuyong gulay upang lumikha ng isang espesyal na lasa, na ginagawang hindi mapigilan ng mga hurado ang pagkain. Sa puntong ito, binanggit ni Megumi na mayroon pang ibang uri ng sarsa. Nang idagdag niya ang sauce sa ramen, natikman agad ng mga hurado ang asim. Gumamit pala si Megumi ng manok, sibuyas, dahon ng perilya, at pinatuyong plum, para gawin itong maasim na sarsa. Naintriga ang mga hurado sa pagkakalikha ni Megumi. Biglang tinikman din ni Rio ang ulam ni Megumi. Naramdaman ng lahat na buong tapang na nilabanan ni Megumi si Rio, kaya, tinikman din ni Megumi ang ulam ni Rio. Napakasarap sa pakiramdam niya. Ngayon, ang mga hurado ay nagkakasalungatan, na parang nasaksihan nila ang isang matinding labanan sa pagitan nila. Sa wakas, ang mga resulta ay inihayag. Nag-iwan ito sa lahat ng kakaiba, hindi sigurado kung sino ang lalabas na mananalo. Sa hindi inaasahan, si Rio ang nanalo. Kahit hindi nanalo si Megumi, pero napakagaan ng pakiramdam niya. Biglang nagpalakpakan ang lahat at pinuri si Megumi, na ikinagulat niya. Naramdaman ng punong guro na si Megumi ay may malaking potensyal, dahil ang kanyang brief ay lumuwag ng hindi niya nalalaman. Kinabukasan, nagsimula ang ikatlong laban, ngunit walang makakakita kay Suma kahit saan. Si Suma pala ay nakatulog. Sa sandaling ito, naglalakad si Suma patungo sa arena. Bigla siyang nakatagpo ng isang malaking lalaki. Napagtanto ni Suma na nakatagpo niya siya noong preliminaries. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Subaru, at nakapasok din siya sa top 8, tulad ni Suma. Sa panig ng arena, nagsimula na ang labanan. Ang laban na ito ay sa pagitan ni Akira at Hisako. Kinilala ng lahat ang dalawa bilang mga master ng pampalasa. Ang pagsubok nila ay magluto ng hamburger. Naghanda si Akira ng isang malaking piraso ng karne ng doner kebab. Kinilala ito ng mga tao bilang isang Turkish dish, na parehong roasted at inihaw na karne. Sa panig ni Hisako, naghanda siya ng softshell turtle.
Pagkatapos proseso ang softshell turtle, nagbuhos si Hisako ng alcohol sa loob ng softshell turtle, upang makatulong sa pag-coagulate ng dugo ng softshell turtle. Susunod, nagdagdag siya ng maraming herbs sa palayok. Napansin ng lahat na ginawa niyang mas malasa ang sabaw. Sa panig ni Megumi, natagpuan niya si Suma, dahil kailangan niyang obserbahan ang laban ng kanyang kalaban. Ngunit naligaw sila sa daan. Sa kabutihang palad, natagpuan nila si Takumi, kaya, pinamunuan niya ang buong grupo sa isang silid upang panoorin ang laban sa TV. Sa puntong ito, tinadtad na ni Hisako ang karne ng pagong na softshell, at inihalo ito sa giniling na baboy, pagkatapos, inihaw niya ito. Samantala, buong tiwala pa rin si Erina kay Hisako. Mula pagkabata, palaging sinusundan na ni Hisako si Erina. Sa wakas, natapos na ang softshell turtle hamburger ni Hisako. Habang ang mga hurado ay kumakain ng kanilang unang kagat, agad nilang naramdaman ang pagkalastiko ng hamburger. Maging ang laman ng softshell turtle sa loob ay malambot at natunaw sa bibig. Tamang-tama rin ang timpla ng sarsa ni Hisako sa karne. Ipinaliwanag ni Hisako na ginamit niya ang dugo ng softshell turtle, na sinamahan ng pinong pinatuyong softshell turtle spleen, na isang tradisyonal na lunas ng Chinese. Habang tinikman ng punong guro, para siyang superhero, na ikinagulat ng lahat, dahil gusto ng mga hurado ang ulam ni Hisako. Biglang kumalat ang malakas na bango sa buong arena. Natapos na pala ni Akira ang kanyang hamburger dish, kaya naman sabik na sabik ang mga hurado na matikman ang hamburger ni Akira. Habang kumakain sila, napagtanto nilang natapos na nila ang hamburger nang hindi napapansin. Napagtanto ng punong guro na gumamit siya ng pita bread, isang tinapay sa Middle Eastern na inihurnong sa mataas na temperatura. Napansin din ng punong guro, gumamit si Akira ng yogurt para i-neutralize ang amoy ng karne, at pinagsama ito sa mga pampalasa. Ang meat patty ay isang Turkish variety. Habang nagulat si Hisako, paliwanag ni Akira sa kanya, na mayroong 4 na mahahalagang elemento sa isang hamburger, ang tinapay, pagpuno ng karne, sarsa, at pickles. Lumalabas, ang pinili niyang pickles ay ang achar. Ito ay ginawa mula sa mga gulay at prutas na ibinabad sa mustard oil, at sinamahan ng maraming stimulating spices. Kaya, ang hamburger ni Akira ay ginawa sa mga hurado na manabik dito. Kaya naman, si Akira ang nanalo, na naging dahilan upang hindi makapaniwala si Hisako na natalo siya. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan sa harap ni Erina. Sa panig ni Suma, natanggap nila ang anunsyo na magsisimula na ang susunod na laban. Kaya, agad na hinamon ni Takumi si Suma. Sinabi niya, tatalunin kita sa kompetisyong ito, na nagpasigla kay Suma, at tinanggap niya ang hamon ni Takumi. Sa sandaling ito, sinabi ni Etsuya kay Suma, ang kalaban ni Takumi ay si Subaru. Habang tinutukso ni Subaru si Takumi, sinabi niyang basura lang ang ulam ni Takumi. Kinukutsa pa ni Subaru si Isami, ang nakababatang kapatid ni Takumi, na nagpagalit kay Takumi. Sa puntong ito, nagsimula na ang susunod na laban. Sa sorpresa ng lahat, inanunsyo ng MC na ito ay isang food war match na ikinagulat ng lahat. Ngayon, umakyat na sina Takumi at Subaru sa entablado. Habang pinapahiya pa rin ni Subaru ang nakababatang kapatid ni Takumi, kaya, determinado si Takumi na talunin siya, kung ako ang manalo, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa aking nakababatang kapatid. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na inimbestigahan ni Subaru ang lahat tungkol kay Takumi, dahil hindi siya magdadalawang isip na gumamit ng anumang paraan upang manalo, at si Subaru ay nanalo ng 79 na laban sa food war. Ang tema ng laban na ito ay ang paggawa ng semifredo. Biglang napagtanto ni Megumi, pareho ang mga sangkap ng dalawa. Lumalabas na si Subaru ay sumusunod kay Takumi sa lahat ng oras, upang malaman kung ano ang kanyang gagawin sa laban. Napagtanto ng koponan ni Suma, gustong talunin ni Subaru si Takumi gamit ang sarili niyang ulam. At kapag nanalo siya, kukunin ni Subaru ang mahalagang kitchen knife ni Takumi. Sa sandaling ito, nakikita si Takumi na napakakalma at hinahaplos ng marahan ang mga itlog. Kahit na si Subaru ay magaslaw at magaspang, ngunit napakaselan din niyang hinahaplos ang mga itlog. Pinaghihiwalay pa niya ang mga pula ng itlog at puti ng itlog, habang pinaghahalo ni Takumi ang mga ito. Lumalabas, palaging nagdaragdag si Subaru ng ilang step sa recipe ng kanyang kalaban. Siya ay may tiwala na ang kanyang flour beating technique ay mas makakasipsip ng syrup. Bigla siyang naglabas ng isang bote ng alak, na ikinagulat ni Takumi. Isa itong matamis na liquor na gawa sa Italian lemons,
dahil nahulaan niyang gagamit si Takumi ng ganitong uri ng liquor para sa kanyang dessert, at gagamitin niya ang sariling recipe ni Takumi para talunin siya. Nang makitang napakatuso ni Subaru, naging hindi komportable ang lahat. Habang si Isami ay labis na nag-aalala para sa kanyang nakatatandang kapatid, dahil napagtanto niya, si Takumi ay wala ng oras upang baguhin ang recipe. Biglang inilagay ni Takumi ang cake sa oven, na ikinagulat ng lahat, walang nakakaalam kung paano niya planong manalo sa laban na ito. Nang pareho silang naglabas ng kanilang mga cake, nakita ng mga tao na ang cake ni Subaru ay may mas matengkad na kulay. Lumalabas, pinalitan niya ng harina ng almendres ang harina, na gagawing mas mabango at malasa ang cake. Nang makitang nag-aalala si Takumi, napakakumpiyansa ni Subaru. Bigla, naalala ni Takumi nang matuto siyang magluto kasama ang kanyang kapatid sa Italia. Kaya naman, nabawi niya ang kanyang kumpiyansa, at determinadong manalo sa laban na ito. Sa wakas, natapos na ang semi-freddo cake ni Subaru. Napansin ng mga hurado na may 3 layer ang cake ni Subaru. Ang unang layer ay almond, ang pangalawang layer ay cream, at sa wakas, mayroong frozen na fresh cream. Nang matikman nila ito, naramdaman agad nila ang lasa ng lemon at ang bango ng almond sa kanilang mga bibig, na ikinagulat nila, dahil kinopya ni Subaru ang recipe ng iba, ngunit nakakagawa pa rin ng masarap na cake. Sa puntong ito, iniharap din ni Takumi ang kanyang cake. Napansin ng lahat na may hanggang 4 na layer ang semi-freddo cake ni Takumi. Nang matikman ito ng mga hurado, agad nilang naramdaman ang matinding lasa ng lemon. Hindi nila alam kung ano ang pang-4 na layer ni Takumi, kaya, ipinaliwanag ni Takumi na ito ay lemon curd mula sa England. Ito ay lumabas na ginamit niya ang natitirang mga sangkap kasama ang olive oil, upang gawin itong lemon curd layer, na ikinagulat ng lahat, dahil inayos niya ang cake mula sa estilong Italyano hanggang sa estilong British. Naalala ni Isami, binigyan sila ng kanilang ama ng 2 bote ng olive oil bago sila pumunta ng Japan. Bigla, tumawa ng malakas si Subaru, dahil nilagyan niya ng salted lemon ang cake niya. Kaya, sigurado siyang mas masarap ang cake niya kaysa kay Takumi, dahil ang salted lemon ay magpapaganda ng lasa ng semi-freddo cake. Inaasahan din pala niya, gagamit si Takumi ng olive oil para gumawa ng lemon curd. Sa huli, nanalo si Subaru, at nakuha niya ang mezzaluna na kutsilyo ni Takumi. Pagsapit ng gabi, galit na galit ang koponan ni Suma, dahil natalo si Takumi kay Subaru. Biglang dumating si Subaru para makita si Suma. Ipinaalam niya kay Suma, siya ang magiging kalaban ni Suma sa semifinals. Kaya, nag-propose siya ng food war match kay Suma. Kung manalo siya, kukunin niya ang kutsilyo ni Suma, bilang kapalit, itataya niya ang mezzaluna na kutsilyo ni Takumi. Iniisip ni Subaru na magagalit ito kay Suma. Nakapagtataka, nanatili siyang kalmado at sinabing, nakakaawa ka, dahil hindi mo pa alam ang pagsisikap na gumawa ng ulam tulad ng kay Takumi, kaya, hindi mo malalaman ang tunay na saya ng pagluluto. Sa puntong ito, sumang-ayon si Suma sa laban sa food war. Kung mananalo si Suma, kung gayon, kailangang ibigay ni Subaru kay Suma ang lahat ng 99 na kutsilyong kinuha niya. At kung matalo si Suma, tatalikuran niya ang pagiging chef, na ikinagulat ni Subaru at sa lahat ng nakikinig sa labas. Maging si Suma ay nagsiwalat, na sa ikalawang round, magluluto siya ng beef stew dish. Kaya naman, agad na sumugod si Aikumi para takpan ang bibig ni Suma, dahil muli niyang isiniwalat ang ulam sa kanyang kalaban. Ngunit sinabi ni Suma, talagang matatalo kita, na nagpasigla kay Subaru. Sa panig ni Hisako, umalis siya, dahil natalo siya, kaya, nadama ni Hisako na hindi siya karapat-dapat na makasama si Erina. Sa panig ni Suma, nakita niya ang isang binata. Bigla siyang sinunggaban ni Suma, sa pag-aakalang siya ay espiya ni Subaru. Lumalabas na Mitsuru ang pangalan niya, mula sa Journalism Club. Pumunta rito si Mitsuru para interbyahin si Suma, ngunit tinanggihan siya ni Suma. Nakapagtataka, hindi sumuko si Mitsuru, at patuloy na sinubukang hikayatin si Suma. Kaya, pumayag si Suma na interbyahin siya. Nang malaman ni Mitsuru na pipiliin ni Suma ang beef stew para sa susunod na laban, labis siyang natuwa. Kaya, sinimulan ni Suma ang pagluluto ng nilagang baka para makita ni Mitsuru. Una, pinirito niya ang karne. Pagkatapos, pinakulo ito sa sabaw hanggang sa lumambot ang karne. Naamoy ni Mitsuru ang masarap na amoy ng karne. Lumalabas na nagdagdag si Suma ng maraming pampalasa. Sa wakas, natapos din ang ulam ni Suma, kaya, kumuha ng litrato si Mitsuru at tinikman ito.
Naramdaman niya ang malambot na karne ng baka sa kanyang bibig, na labis na ikinatuwa niya. Pero hindi naramdaman ni Mitsuru ang asim ng nilagang baka. Ito pala ay ginamit ni Suma ang espesyal na sarsa, para balansehin ang asim ng nilagang baka, dahil ito ang unang ulam ni Suma na kinikilala ng kanyang ama. Akala ni Mitsuru ay madaling matatalo ni Suma si Subaru. Sa hindi inaasahan, kahapon ay hinayaan din ni Suma si Subaru na subukan ang kanyang beef stew dish, dahil alam ni Suma na iimbestigahan siya ni Subaru sa madaling panahon. Nasa sabik si Suma na makita kung paano i-upgrade ni Subaru ang kanyang ulam. Sa puntong ito, nag-iisip si Suma ng mga paraan upang magluto ng mas masarap na nilagang baka, at naalala niya ang kanyang mga nakaraang kalaban. Lahat sila ay may kanya-kanyang specialty, pero walang specialty si Subaru, dahil kinokopya lang niya ang kanyang mga kalaban. Habang nagbabasa ng romance novel si Erina, tinutokso siya ni Alice dahil wala siyang nobyo. Ngunit ngayon ay nakakaramdam siya ng kalungkutan nang wala si Hisako, dahil palaging inaalagaan ni Hisako si Erina. Biglang dumating si Suma para hanapin si Erina, kaya hindi siya komportable. Lumalabas, si Alice pala ang nagbukas ng gate para makapasok si Suma. Sa puntong ito, gusto ni Suma na suriin ni Erina ang kanyang ulam. Ngunit sinabi ni Erina na kailangang magbayad ng malaking pera si Suma kung gusto niya ang kanyang pagsusuri. Biglang nakita ni Suma si Erina na nagbabasa ng nobela, kaya, binanggit ni Suma na marami sa mga nobelang ito sa Polar Star Dormitory. Nang aalis na si Suma, pumayag si Erina na tulungan sila. Nang makita ni Erina ang ulam ni Suma, nahulaan niya ang lihim na pampalasa ng kanyang ulam, white miso sauce, na ikinagulat nila. Nang matikman ito ni Erina, sinabi niyang hindi pa rin sapat ang ulam ni Suma, hindi angkop para sa pagsali sa kompetisyong ito. Dahil nawala ng focus ang ulam ni Suma, kaya, pinaalis niya silang dalawa nang walang sinabi pa. Ngunit kailangan pa rin nilang bayaran ang kanyang bayad, na nagpapahintulot kay Erina na hiramin ang buong hanay ng mga romance novel. Sa panig ni Subaru, nagsasanay siyang gayahin si Suma. Tiwala siya na sa pagkakataong ito ay matatalo niya ito. Kinaumagahan, pinag-iisipan pa rin ni Suma ang mga salita ni Erina. Biglang hinanap siya ni Aikumi, at binigyan niya si Suma ng regalo, namula siya at sinabing, hindi ka dapat matalo. Sa puntong ito, nakita ni Suma na binigyan siya ni Aikumi ng maraming premium na baka. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Erina, at may napagtanto si Suma, kaya, agad niyang pinaalis si Mitsuru. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinubukan ni Suma na magluto ng nilagang baka. Sa wakas, dumating ang laban, na nagpabalisa kay Mitsuru. Sa puntong ito, dumating din si Suma, at ramdam ni Mitsuru ang kumpiyansa ni Suma. Nagpadala rin ng mensahe si Suma kay Takumi. Sabi ni Suma, panoorin mo ang laban ko. Ngayon, pumasok na sina Suma at Subaru sa arena. Sa hindi inaasahan, ang mga hurado para sa laban na ito, ay ang 5 dating estudyante ng akademya, at sila rin ang 5 dating miyembro ng Elite Ten Council. Nang ipahayag ni Jin ang pagsisimula ng laban, nagsimulang magluto ang 2 kalahok. Bagamat hindi pinapabora ng mga hurado si Subaru, napagtanto nila na ito ay magiging isang mahirap na laban para kay Suma. Naniniwala si Erina na ang masarap na pagkain mula sa isang ordinaryong restaurant, ay kung makita pa rin ito ng kumakain na masarap sa ikatlong kagat. Ngunit para sa isang high-end na restaurant, ang kumakain ay dapat makahanap ng masarap mula sa unang kagat. Kaya, napagtanto ni Erina, kung patuloy na gagamit ng white miso sauce si Suma, mabibigo siya. Bigla, nakita niya, si Suma na gumagamit ng oxtail sa pagluluto, na ikinagulat ng lahat, dahil ang oxtail ay naglalaman ng gulaman, na magpapahusay sa kayamanan ng white miso sauce ni Suma. Nakita ni Megumi si Suma na pinong tinadtad ang karot, sibuyas, at celery, at ginisa niya ang mga ito ng alak, upang mapahusay ang tamis ng mga gulay. Nagulat ito kay Erina, dahil sa loob lamang ng ilang araw, malaki na ang pagbabago sa nilagang baka ni Suma. Ito pala ang tugon ni Suma kay Erina. Biglang nakita ni Suma na si Subaru ay nagluluto din ng kagaya niya. Gayunpaman, binago niya ang recipe ni Suma. Napansin ng lahat na hinihiwa niya ang bacon. Ito pala, gusto niyang gumawa ng karagdagang side dish, dahil ang French-style beef stew ay nangangailangan ng side dish. Naaamoy ang amoy ng karne, nagulat ang lahat. Nagdagdag si Subaru ng bacon brine, para mapahusay ang lasa ng ulam. Habang nanatiling kalmado si Suma, napansin ng mga hurado na hindi pa siya gumagawa ng anumang side dishes. Kaya akala nila hindi mananalo si Suma.
Samantala, nag-alala rin ang mga kaibigan ni Suma, dahil kapag matalo si Suma, kailangan niyang talikuran ang pagiging chef. Biglang tinukso ni Subaru si Mitsuru, sinabing napakadaling mabuksan ng kanyang password sa computer. Lumalabas, palihim niyang binasa ang mga dokumento ni Mitsuru tungkol sa recipe ng beef stew ni Suma. Kaya naman, nakonsensya agad si Mitsuru. Biglang binuksan ni Suma ang isang kahon, na ikinagulat ng lahat, dahil sa loob ay iba't ibang hiwa ng baka. Pagkatapos, nagsimulang ihanda ni Suma ang karne ng baka, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto nilang si Suma ay nag-improvise sa pagluluto. Biglang naglabas ng charcoal grill si Suma para lutuin ang karne, na ikinagulat ng lahat. Habang kumpiyansa itong sinabi ni Subaru, nakipaglaban siya sa mga kalaban na walang diskarte, ngunit lahat sila ay natalo niya. Sa wakas, natapos na rin ang ulam ni Subaru, kaya naman, agad niya itong inalok sa mga hurado para tikman. Agad na ipinaramdam sa kanila na ang karne ng baka ay natutunaw sa kanilang mga bibig. Kahit na ang lasa ay napakayaman. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Subaru kay Suma, na ibinabad niya ang bacon sa brine sa loob ng 5 araw, pagkatapos, pinatuyo sa hangin at pinausukan ito. Pinapasarap ang lasa ng kanyang karne, na ipinaramdam sa mga hurado na sila ay nakikipagbuno sa parehong karne ng baka at baboy. Habang si Subaru ay nanatiling tiwala sa kanyang tagumpay laban kay Suma, si Suma ay lubos na nasiyahan, dahil ginawa ni Subaru ang eksaktong inaasahan niya. Kaya, iniharap ni Suma ang kanyang ulam, na agad na naging sanhi ng pag-aalala ni Subaru. Lumalabas, gumawa siya ng beef stew, Autumn Election Special. Napansin ng lahat na naglalaman ito ng iba't ibang hiwa ng baka, ngunit walang nakitang side dishes ang mga hurado. Pagkatapos ay sinabi ni Suma, lahat ay side dish. Habang inisip ni Subaru na ito ay isang mishmash lamang ng pagkain, imposibleng matalo ang kanyang ulam. Pero sarap na sarap ang mga hurado, para silang nakasakay sa roller coaster. Naramdaman nila ang lasa ng malambot na karne sa kanilang mga bibig, na ikinagulat ni Subaru. Ipinaliwanag ni Suma, hindi siya gumamit ng mga side dish para pagandahin ang lasa ng ulam, sa halip ay gusto niyang i-concentrate ang lahat ng lasa sa isang ulam. Nang makitang naiintriga ang mga hurado, hindi maintindihan ni Subaru. Isa lang ito sa mga impromptu dish ni Suma. Paano ito naging napakasarap? Ngunit sinabi ni Suma na lahat ito ay batay sa kanyang karanasan sa pagluluto. Iyon ay isang bagay na hindi kailanman maaaring gayahin ng iba. Habang tuwang-tuwa pa ang mga hurado, parang ang saya-saya nila sa isang amusement park. Napagtanto ni Jin na si Suma ay hindi tumitigil sa pag-iisip at pagbabago, upang makahanap ng kanyang sariling ulam. Sa huli, napagpasyahan nilang ang nanalo ay si Suma, na inilagay siya sa finals, na nagpasaya sa lahat, habang si Subaru ay galit na galit. Kaya, inalok siya ni Suma na tikman ng kanyang ulam. Nakapagtataka, nakita niyang napakasarap nito, na nagbabalik ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Laging gusto ni Subaru ang pag-aproba ng kanyang ama, kaya, nagdagdag siya ng isang maliit na step sa recipe ng kanyang ama. Hindi sinasadyang natalo ni Subaru ang kanyang ama sa isang culinary exhibition, dahilan upang siya ay umalis. Simula noon, palagi siyang nauuna ng isang step sa kanyang mga kalaban, at natalo ang maraming tao. Kahit si Etsuya ay gusto siyang maging subordinate niya. Ngayon, natalo na ni Suma si Subaru, kaya, kinuha ni Suma ang lahat ng kanyang kutsilyo sa kusina, para ibalik sa lahat, na pinasaya sila. Habang inaakala ni Subaru na hindi na siya makakapagluto, tiniyak siya ni Suma. Sa sandaling iyon, dumating din si Takumi, at sinabing sa susunod ay tiyak na matatalo niya siya. Biglang inabot ni Takumi ang kanyang kutsilyo kay Suma, at sinabing, balang araw, tatalunin kita at babawiin ang kutsilyong ito. Ngayon, nagdeklara ng digmaan si Suma kay Erina. Kapag nanalo siya sa kompetisyong ito, hahamunin niya ito. Sa panig ni Akira, nakapikit siya para maamoy ang bango ng mga sangkap. Nakapagtataka, tama ang nahulaan niya. Sa panig ni Rio, nag-push up siya gamit ang isang kamay, para paghandaan ang laban bukas. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang semifinal match. Kakalabanin ni Rio si Akira. Hindi rin mahuhulaan ni Suma kung sino ang mananalo sa laban na ito. Habang si Erina ay nakakaramdam ng sobrang inis, dahil si Suma ay nakaupo malapit sa kanya. Inihayag ni Jin na ang kanilang hamon ay magiging pangunahing pagkain din sa Western cuisine. Nang magsimula na ang laban, napansin ng lahat na naghihiwa ng karne ng pato si Akira. Habang lubos na pinupuri ng lahat si Akira, dahil karapat-dapat siyang maging kandidato para sa Elite Ten Council,
Sa panig ni Suma at Erina, nag-isip-isip sila tungkol sa mga kakayahan ni Rio. Biglang dumating si Alice at sinabi kay Suma na, hindi masusukat sa teorya ang husay ni Rio, dahil ang lasa sa kanyang mga lutuin ay higit sa loika, at napagtanto niyang napakalakas ng fighting spirit ni Rio. Nang makitang naghahanda si Rio ng igat, nagulat ito sa mga hurado. Pakiramdam ni Jin ay para silang mga agila at tigre na nag-aaway. Sa puntong ito, inilagay ni Akira ang karne sa oven, na ginawang kumalat ang aroma sa buong arena, na ikinagulat ng lahat. Ngunit si Rio ay nakatutok. Nagpiprito pala siya ng igat. Nang naabot ng igat ang pinakamataas na temperatura, idinagdag ni Rio ang red wine at cinnamon. Kinikilala ito ni Erina bilang ang French dish na matalot, at binalot niya ang igat ng matabang net bago ito iprito, upang matulungan ang ulam na mapanatili ang masaganang lasa nito. Pagkatapos ay minasa ni Rio ang mga patatas at idinagdag sa oven. Dahil kumpiyansa si Rio sa kanyang tagumpay, idinagdag ni Akira ang kanyang huling step sa ulam, at sa gayon, natapos ang kanyang duck apicius. Nang maamoy ang bango ng ulam, naintriga ang mga hurado, na nagudyok sa kanila na agad itong tikman. Sa kanilang pagtataka, masarap ang ulam, na para silang mga itik sa kanilang pakiramdam. Nakilala ni Jin na gumamit si Akira ng iba't ibang pampalasa, na nagpapasigla sa parehong olfactory at gustatory sense ng mga kumakain. Pakiramdam ni na Akira at Rio ay nasa isang card battle sila. Habang naniniwala si Akira na siya ang mananalo, natapos na rin ni Rio ang kanyang ilmatalat dish. Bagamat hindi ito maamoy tulad ng ulam ni Akira, nakita ng mga hurado na napakalambot ng karne ng igat. Habang nilalasap nila ito, parang may kuryenteng dumadaloy sa kanilang katawan. Napagtanto nilang gumamit siya ng dried plums. Ang igat ay ginawang mayaman at creamy na may mabangong lasa na kumakalat sa bibig. Binanggit ni Rio na mayroon pa ring brioche bread at mashed potatoes bilang kasama. Habang tinikman ng mga hurado ang ulam na igat, nasiyahan sila at hindi napigil ang kumain, dahil ang lahat ng lasa ay perpekto na pinaghalo. Habang medyo nagulat si Akira, sa wakas, may resulta na. Dalawang hurado ang pumili ng ulam ni Akira, ngunit pinili ni Jin si Rio, dahil gusto niya ang matapang na lasa ng kanyang ulam. Labis na punit din ang dalaga, ngunit pinili niya ang ulam ni Rio, na ikinagulat ng lahat, dahil ang kanilang mga resulta ay pantay. Sa puntong ito, nakatuon ang lahat sa final na desisyon, ngunit hindi siya makapagdesisyon, na ikinagalit ni Rio. Sinabi ni Jin na pantay-pantay ang kanilang mga kakayahan, kaya't ang desisyon ay hayaan ang dalawa na umabante sa finals, at makikipagkompetensya sila laban kay Suma, na nagpapasaya sa lahat. Pumayag din ang punong guro, at ang huling laban ay mapabilang sa 3. Sa puntong ito, naghanda si Satoshi na ipahayag ang paksa ng huling laban. Lumalabas, ang tema ng panghuling laban ay ang Pacific Sour Dish, at ang huling laban ay magaganap sa loob ng 10 araw, na nagpapa-excite sa 3. Habang galit pa rin sina Rio at Akira sa resulta ngayon, determinado silang manalo sa huling laban. Kinaumagahan, pumunta sina Suma at Megumi sa palengke ng isda, na ikinatuwa nila, dahil maraming uri ng isda dito, pero Pacific Sour lang ang hinanap ni Suma. Dahil nasa menu din ng restaurant ni Suma ang Pacific Sour, kaya naman, kumpiyansa siya sa dish na ito. Biglang nakasalubong nila sina Rio at Alice. Nandito din pala sila para maghanap ng Pacific Sour. Sa hindi inaasahan, napakaraming kaalaman ni Rio sa isda. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang beses, maaari siyang pumili ng isang dekalidad na isda, ngunit ayaw magpatalo sa kanya ni Suma. Kaya, pareho silang mabilis na naghanda ng Pacific Sour dish. Nang matapos ay pinatikim nila si Megumi. Napagtanto niya kaagad na ang Pacific Sour ni Suma ay hindi kasing ganda ng kay Rio. Kulang na lang tingnan at hawakan ni Rio ang isda, makakapili na siya ng sariwang isda. Kaya, si Rio ay lubos na kumpiyansa sa kanyang karanasan upang talunin si Suma. Bigla nilang narinig na dumating na rin si Akira. Kailangan lang niyang amuyin para piliin ang dalawang pinakasariwang isda. Sa sandaling ito, napagtanto ni Suma, ang kanyang diskarte sa pagtatasa ng sangkap ay hindi kasing husay ng sa kanila. Biglang naalala ni Suma ang kanyang ama. Aniya, 10 taon ang kailangan para matutunan kung paano mag-assess ng isda, ngunit mayroon lamang siyang 10 araw bago ang huling laban. Nakakadismaya ito kay Suma. Sa ngayon, sinusubukan pa rin ni Suma na mag-isip ng paraan para masuri ang Pacific Sour. Bigla siyang may napagtanto kaya naman, agad na hinanap ni Suma si Ibusaki. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa paaralan upang hanapin si Aikumi,
na ikinahiya ni Aikumi, sa pag-aakalang aamin siya sa kanya. Lumalabas, gusto niya ang tulong ng lahat. Sinabi ni Suma na pipiliin niya ang Pacific Saori ilang araw bago ang laban, dahil gusto niyang iburo ang Pacific Saori. Kaya, tinipon ni Suma ang mga masters sa diskarte sa pagbuburo. Kaagad, nasasabik sila at pumayag silang tulungan si Suma. Kaya, nagsimulang matutunan ni Suma kung paano e-ferment ang Pacific Saori. Ginabayan ni Sakaki si Suma kung paano iburo ang Pacific Saori. Ginagabayan ni Ibusaki si Suma sa pamamaraan ng pag-marinate ng block. Tinuruan siya ni Aikumi sa pagsasaayos ng temperatura. Sa wakas, natapos ang eksperimento sa pagbuburo ni Suma. Nang matikman nila ito, nakita nilang masarap ito. Ngunit naramdaman pa rin ni Megumi na hindi ito kasing sarap ng sariwang isda mula sa palengke. Kaya, kinailangan ni Suma na magpatuloy sa paghahanap ng solusyon, dahil 6 na araw na lang ang natitira sa kanya. Nang magplano si Suma na bumili ng mas maraming Pacific Saori para sa eksperimento, natagpuan niya si Fumiya na umiinom ng sake. Biglang may napagtanto si Suma, kaya, nakaisip siya ng plano. Sa wakas, dumating na ang araw ng kompetisyon. Pinili ni Rio at Akira ang sariwang Pacific Saori, ngunit hindi nila nakita si Suma kahit saan. Dahil dito, na-curious sila kung ano ang ginagawa ni Suma. Sa oras na ito, nagsimula na ang huling round. Kaya lahat sila Rio, Akira, at Suma ay tumungo sa arena. At ang kanilang mga hurado para sa araw na ito, bukod sa punong guro at Jin, ang huli ay si Leonora. Siya pala ang nanay ni Alice. Sa puntong ito, nagsimula na ang laban. Habang parehong pinili ni Rio at Akira ang dekalidad na Pacific Saori, ginulat ni Suma ang lahat, dahil hindi nila alam kung ano ang hawak niya. Napagtanto ni Akira, pinagbuburo ni Suma ang Pacific Saori. Parehong tiwala si Rio at Akira na matatalo nila si Suma. Biglang bumukas ang kisame ng arena, tumambad ang maliwanag na buwan na ikinatuwa ng lahat. Dahil dito, naalala ni Jin ang tungkol sa kanyang laban sa ama ni Suma. Sa puntong ito, sinimulan na ni Suma ang pag-ferment ng Pacific Saori, habang naghanda si Rio ng iba't ibang seafood. Nakilala ng mga hurado na nagluluto siya ng isang Italian-style fish dish. Naalala ni Alice ang oras na nakilala niya si Rio. Dahil gusto niyang maging katulong niya si Rio, kaya, nakipagkompetensya si Alice sa isang duel sa pagluluto kasama niya, at si Alice ay nanalo. Simula noon, naging assistant na ni Alice si Rio. Ngunit patuloy pa rin silang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Sa wakas, si Rio ang nagwagi kay Alice. Gayunpaman, tinukoy niya pa rin siya bilang Mistress Alice. Sa puntong ito, napagtanto ni Suma at Akira, na ginamit ni Rio ang food wrap upang mapanatili ang init. Tinitiyak na ang pagkain ay mananatiling luto kapag nakabalot. Ito ay lumabas na sa pamamagitan ng kanyang mga pakikipaglaban kay Alice. Si Rio ay nakakuha ng ilang kaalaman sa science. Pagkatapos idineklara ni Rio kay Akira, ang ulam kong ito ang magpapatalo sa iyo. Napansin ng lahat na lumipas na ang kalahati ng inilang oras, at natapos na ni Rio ang kanyang ulam. Kaya, iniharap niya ito sa mga hurado para matikman. Sa hindi inaasahan, pagkahubad na niya ng balot ng pagkain, agad na nahuli ng lahat ang bango ng iba't ibang seafood. Autumn Pacific Saori Cartoccio pala ang pangalan ng ulam ni Rio. Nang matikman ito ng mga hurado, naramdaman agad nila ang bango ng Pacific Saori, na sinamahan ng iba't ibang seafood. Napansin ng punong guro, na ang bango ng ulam na ito ay herbal. Herb butter pala ang ginamit niya. Kapag pinagsama mo ang herb butter at Pacific Saori sa oven, ang lasa ng herbal ay tatagos sa Pacific Saori, na magpapaganda sa lasa ng ulam. Labis na ikinatuwa ng ina ni Alice, at pakiramdam nila ay lumalangoy sila sa dagat. Ngayon, si Akira naman ang magpresenta ng kanyang ulam, na ikinagulat ni Rio, dahil appetizer lang ang Pacific Saori ni Akira. Naniniwala si Rio na hindi mananalo si Akira sa ulam na ito. Biglang gumamit ng blowtorch si Akira sa ulam, dahilan upang maamoy ng mga hurado ang aroma nito. Lumalabas na ang ulam ni Akira ay tinatawag na Scorched Pacific Saori Carpaccio, na nagpapaamoy sa lahat ng tao sa arena ng aroma ng ulam. Nang natikman ito ng ina ni Alice, naramdaman niya kaagad ang napakasarap na lasa ng Pacific Saori. Napagtanto ng punong guro na gumamit lamang siya ng isang pampalasa, na itim na paminta, at pinagsama ito sa blowtorch, na ginagawang mas sariwa at mas masarap ang kanyang ulam. Nakita ng punong guro si Rio at Akira bilang dalawang mandirigma na nakikipaglaban sa isa't isa. Ang isa ay kumakatawan sa pagsabog ng lasa, at isang kinatawan para sa aroma at spices.
Ngunit sa pagkakataong ito, nakuha na ni Akira ang kalamangan dahil natapos na ng mga hurado ang lahat ng kanyang ulam. Sa wakas, pagkakataon na ni Suma. Habang binubuksan niya ang kanyang ulam, agad na nahuli ng mga hurado ang hindi mapaglabanan na aroma. Kaya pala, OG-style Pacific Sauri Takikomi Gohan ang ulam ni Suma. Napagtanto ng lahat na ibinabad ni Suma ang Pacific Sauri sa rice bran. Iyon ay agad na tinikman ito ni Leonora at Jean, na lubos nilang nasasarapan sa ulam. Nararamdaman ang Pacific Sauri na tumatagos sa kanilang mga katawan. Napagtanto nila na inihaw ni Suma ang Pacific Sauri bago ito niluto. Pinapaganda ang bango ng kanyang ulam. Nararamdaman pa nila ang masaganang lasa ng isda na tumatagos sa kanin. Ang rice bran pala ay isang paraan para maalis ang malansang amoy. Salamat sa kanyang pagkatuto mula sa mga karanasan sa pagluluto ng lahat, ginawa ni Suma ang paraan ng pagbuburo sa kanyang sarili, na ikinamangha ng lahat. Naramdaman nila na si Suma ay parang isang master swordsmith. Akala ng lahat ay mananalo si Suma. Ngunit napansin nilang hindi pa rin kumbinsido ang punong guro. Napagtanto nilang hindi sapat ang ulam ni Suma para talunin sina Rio at Akira. Sabi ni Suma, hindi pa tapos. Kinilala ito ni Erina bilang miso soup. Kaya, ibinuhos ni Suma ang sabaw sa ulam para matikman ng mga hurado. Pinagmasdan ni Jean ang sabaw na hinahalo sa malagkit na bigas, na ikinagulat niya. Nang matikman ito ng punong guro, agad na napunit ang kanyang damit. Napagtanto niya na ang sopas ni Suma ay ginawa gamit ang soy milk. Lumalabas, pinagsama ni Suma ang keso, soy milk, at miso, upang gawin ang sopas na ito. Napagtanto ni na Alice at Erina, ang soy milk ay nagpapahusay sa kanin ni Suma, na sinamahan ng lasa ng Pacific Sauri, na lumilikha ng isang malakas na lasa. Napagtanto ni Jean na may isa pang sangkap. Lumalabas, ito ay crunchy pickled plum. Ang ulam ni Suma ay ikinatuwa ng ina ni Alice. Naaalala niya ang sandaling natuklasan niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa sandaling iyon, naalala ni Satoshi ang sinabi ng ama ni Suma. Si Suma ay hindi nagtataglay ng anumang natatanging talento sa pagluluto, ngunit hindi siya nagsawa dito. Kaya, si Suma ay laging walang takot na humaharap sa mga hamon, isang lakas na kahit kay Joichiro ay kulang. Inihayag ni Satoshi kay Etsuya, ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ng lahat si Suma, ay dahil kung kinikilala nila siya, nangangahulugan ito na kinikilala nila ang kanilang sariling kakulangan ng pagsisikap. Ngunit ngayon, napilitan ang lahat na kilalanin si Suma. Sa wakas, inanunsyo ng punong guro ang mga resulta, na nagpabalisa sa 3 kalahok habang naghihintay. Naalala ni Akira ang kanyang buhay 8 taon na ang nakararaan. Lumalabas, isa siyang ulila sa slums. Sa kabutihang palad, nakilala ni Akira si Shomi, kaya, nakarating siya sa akademyang ito at naipakita ang kanyang talento sa pagluluto. Simula noon, nagpa siya si Akira, palagi niyang sisikapin na manalo para kay Shomi, at gagamitin niya ang kanyang aromatic power, para baguhin ang mundo ng mga lasa. Sa wakas, inanunsyo ng punong guro, ang nanalo nga ay si Akira, na ikinagulat ng lahat. Laking tuwa ni Shomi na nanalo si Akira. Bigla niya itong niyakap kaya napahiya siya. Habang si Rio ay nag-aapoy sa galit, ngunit agad siyang siniraan ni Alice sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, naalala ni Suma ang pangako ng kanyang ama, hanggang sa muli mo akong matatalo, hindi ka dapat matatalo sa iba, anak. Biglang gustong tikman ni Suma ang ulam ni Akira, at gusto rin itong subukan ni Rio. Sa puntong ito, wala sa kanila ang pumayag sa isa, kaya, nagpatuloy sila sa pagtatalo. Nakita ni Jean na medyo nakakatuwa ang kanilang pakikipag-ugnayan. Sa wakas, natapos ang autumn elections. Sa sandaling ito, nagpa siya ang grupo ni Suma na magdiwang. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Joichiro. Alam pala ng tatay ni Suma na natalo siya sa autumn elections, kaya, tinukso niya si Suma tungkol dito. Ngunit nadama ni Suma na maswerte na umalis sa Yukihira Restaurant, dahil marami siyang natutunan dito. At patuloy na hahanapin ni Suma ang matatawag na sariling ulam, bago siya bumalik upang kunin ang Yukihira Restaurant. Napagtanto ni Joichiro, ang pagkakalantad ni Suma sa maraming bagong chef, makakatulong ito sa kanya na magpatuloy sa pag-unlad. Kinabukasan, pinasubok ni Suma si Rio ng kanyang Pacific Sauri dish, habang si Akira naman ay naiirita, dahil dito sila nagtipon. Pero pareho pa rin silang gustong subukan ang Pacific Sauri dish ni Akira. Sa sandaling ito, inalok ni Suma si Rio na matikman ang kanyang karage. Bigla, ipinaalam sa kanila ni Shomi na,
ang akademya ay magkakaroon ng internship para sa mga mag-aaral sa unang taon. Dadalhin sila sa mga sikat na restaurant, ngunit kung masira ang reputasyon ng paaralan, sila ay mapapatalsik, na ikinatuwa ni Suma. Kinabukasan, naghanda siyang pumunta sa lokasyon ng internship. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kasama niya sa biyahe ay si Hisako, kaya hindi siya komportable, dahil hindi niya gusto si Suma. Habang iniisip nilang pupunta sila sa isang malaking restaurant, sa hindi inaasahan, pareho silang nakarating sa isang maliit na European restaurant. Maging ang lahat ng mga customer ay umalis. Sa puntong ito, nakilala nila ang may-ari na nagngangalang Mamoru. Nang malaman niyang mga estudyante sila mula sa Tatsuki Culinary Academy, agad niyang hiningi ang kanilang mga autograph. Kaya, pareho silang nagsimulang magpalit ng uniforme ng restaurant. Sa puntong ito, sinabi ni Hisako kay Suma, hindi na siya assistant ni Erina, dahil natalo siya sa autumn elections. Nang matapos na silang maglinis ng restaurant, bigla, sumulpot ang maraming customer, na ikinagulat ni Hisako. Dahil nakita niyang napakabilis ng trabaho ng lahat, kaya, nagsimula na rin siyang magtrabaho. Sa wakas, natapos na nilang pagsilbihan ang unang wave ng mga customer. Ngunit agad na sumugod ang pangalawang wave ng mga customer, na mas lalo na ikinagulat ni Hisako, pakiramdam niya ay nasa war zone siya. Gayunpaman, napakabilis na magtrabaho ni Suma, na ikinagulat ng lahat. Napakahusay pa nga niyang hinahawakan ang sitwasyon. Bagamat hindi nagustuhan ni Hisako ang pag-uutos ni Suma sa kanya, kailangan niyang isantabi ang kanyang pride para makipagtulungan sa lahat. Lumalabas, hindi pa nakatagpo si Hisako ng ganitong sikip na sitwasyon. Pagsapit ng gabi, natapos na ng lahat ang kanilang trabaho, na nagpasaya at nagpapasalamat sa kanila kina Suma at Hisako, na ikinagulat ni Hisako. Biglang hinampas ni Suma si Hisako sa likod, para i-cheer up siya, na ikinagalit ni Hisako. Sa panig ni Erina, tinanggihan niya ang punong chef ng restaurant, dahil pinilit niya si Erina na maghugas ng pinggan, kaya hindi sigurado si Megumi kung ano ang gagawin. Kahit na ang mga customer ay pinuri ang mga lutuin ni Erina, kaya lalong hindi komportable ang head chef. Nang makita niya si Erina na namamahala sa kusina, napagtanto niyang siya ang pumalit sa kanyang posisyon. Sa panig ni Suma at Hisako, tumulong silang mapabuti ang sitwasyon ng restaurant. Ngunit napagtanto nila, kung aalis sila, ang restaurant ay babalik sa dati nitong estado. Kaya, tinipon ni Hisako ang lahat, at iminungkahi na bawasan nila ang menu, upang bawasan ang workload. Ngunit tinutulan ni Mamoru ang ideya, dahil ang menu ng restaurant ay iniwan ng kanyang ama. Kaagad na sinabi ni Suma na ang pagpapanatiling ganoong paraan ay magiging hindi patas sa mga customer, dahil kailangan nilang maghintay palagi para sa kanilang mga pagkain. Kaya, iminungkahi ni Suma na pagsilbihan nila ang mga customer na nagpareserba ng maaga, na nag-aalala sa lahat. Ngunit sinabi ni Hisako kung hindi sila magbabago, hindi nalalago ang restaurant. Kinabukasan, nagbago sila ayon sa mungkahi ni Suma, na nakatulong na mabawasan ang workload ng restaurant, at nakatulong ito sa pagbibigay ng mas magandang karanasan para sa mga customer. Pagsapit ng gabi, nakilala nila ang supervisor ng akademya, at binigyan niya sila ng grado bilang pumasa sa internship na ito. Matagal na pala niyang sinusubaybayan ang mga ito. Sa puntong ito, napagtanto ni Suma na gusto ni Hisako na bumalik kay Erina, kaya, binigyan niya ito ng maraming romance novel, at hiniling sa kanya na ipadala ang mga ito kay Erina para sa kanya, na nagpasaya sa kanya. Kinabukasan, nabalitaan ni Suma na babalik si Shinomiya sa Japan para magbukas ng branch. Habang si Shinomiya ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng mga trainee chef, bigla, hinanap siya ni Suma, na ikinatuwa ni Shinomiya. Sa hindi inaasahan, inatasan ni Shinomiya si Suma ng gawaing paglilinis, at nakilala ni Suma ang mga tauhan ng restaurant. Si Abil ang head chef ng restaurant, at nakita niyang naging friendly si Suma kay Shinomiya, kaya na-curious siya, kung sino si Suma, dahil matagal na siyang napalapit kay Shinomiya noon. Nang matapos ang paglilinis, nakaramdam ng pagod ang lahat, kaya, pumunta si Shinomiya sa kusina para magluto para sa kanila, na ikinatuwa nila. Habang hindi alam ni Suma kung anong ulam ito, ipinaliwanag ni Abil na ito ay French quiche, isang sikat na lunch dish mula sa Paris. Kaya, sinubukan nila ito, at nakita nilang masarap ito. Napagtanto ni Suma na ginamit ni Shinomiya ang burdock root, at nalaman niya ang recipe ni Shinomiya, na labis na humanga kay Abil. Ngunit naramdaman ni Shinomiya na hindi pa ito sapat, na ikinagulat ni Suma.
Napagtanto ni Shinomiya na pumunta si Suma dito para sa isang internship, para maghanap ng sarili niyang ulam, kaya, nagpa siya si Shinomiya na pasukin si Suma sa kusina. Napansin ng lahat na dumating na ang mga customer, kaya, nagsimula silang lahat sa trabaho. Nakita ni Suma na napakabilis ng trabaho ng lahat. Habang sinusubukan ng mga customer ang ulam ni Shinomiya, pakiramdam nila ay lumilipad sila sa kalangitan. Napagtanto ni Suma na lahat ng tao dito ay nagtrabaho ng napaka-propesyonal. Kaya, kailangan niyang subukan na makasabay sa kanilang bilis, dahil ang prinsipyo dito ay kapag natapos ng mga customer ang isang ulam, dapat nilang ilabas kaagad ang susunod. Nang hindi may handa ni Suma ang susunod na ulam sa tamang oras, agad na inayos ni Shinomiya ang lahat upang pangasiwaan ang mga gawain, na nagpabagal sa pakiramdam ni Suma, at naapektuhan ang trabaho ng lahat, na naging dahilan para hindi komportable si Abil. Ngunit agad na humingi ng tawad si Suma at nag-focus sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, ang ibang mga estudyante, sinusubukan din nilang malampasan ang kanilang internship. Sa panig ni Suma, pagkatapos ng trabaho, pinayagan siyang magpahinga. Ngunit binalaan ni Shinomiya si Suma, na bukas ay magkakaroon ng 3 beses na mas maraming customer kaysa ngayon. Kung mabagal lang ang trabaho niya, walang lugar para sa kanya dito. Noong gabing iyon, naalala ni Suma ang mga araw niya sa akademya, kaya, agad niyang pinag-aralan kung paano ihanda ang mga sangkap ng restaurant. Kinabukasan, si Suma ang unang nagising, na ikinagulat ng lahat. Bigla nilang napagtanto, nilinis at inihanda ni Suma ang lahat ng mga sangkap, na ikinagulat ni Abil, dahil si Suma ay nagpuyat magdamag upang ihanda ang lahat. Nang magsimulang mag-welcome ang restaurant ng mga bisita, kaya, si Suma ay nagtrabaho ng napakabilis, at sa gabi, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral kung paano maghanda ng mga sangkap. Pero kinabukasan, mas naging maganda ang ginawa niya, at marami rin ang natutunan ni Suma sa lahat ng nandito, na ikinagulat ni Abil. Habang si Suma ay sumulong at nagtrabaho ng napakabilis, napagtanto ni Abil na siya ay nahuli. Sa katunayan, naghanda pa si Suma ng mga sangkap para matulungan sila, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos matapos ni Suma ang kanyang trabaho, kaya, inihayag ni Shinomiya na bukas ang huling araw ng pagbubukas. Sa puntong ito, nakaramdam sila ng tiwala tungkol kay Suma. Naalala ni Shinomiya noong hinamon siya ni Suma sa isang food war, kaya, malaki ang kanyang paniniwala sa determinasyon ni Suma. Bigla, nag-propose si Suma, gusto kong mag-organisa ka bukas ng kompetisyon, na ikinagulat ni Shinomiya at ng iba pa. Dahil nakaisip si Suma ng bagong ulam, kaya, pumayag si Shinomiya. Kinaumagahan, tinanong ni Suma si Abil tungkol sa lutuing Pranses. Napagtanto niya na ang mga pagkaing Pranses ay tumagal ng maraming oras sa paghahanda. Biglang inihayag ni Shinomiya, ngayon ay minarkahan ang huling araw ng trabaho ni Suma. Kahit na maraming customer, mahusay ang ginawa ni Suma, kaya natapos ng maayos ang huling araw ng pagbubukas ni Shinomiya. Sa puntong ito, sinabi niya kay Suma, nag-imbita siya ng isang espesyal na grupo ng mga bisita. Sila pala ay mga hurado at dating estudyante, pati ang ina ni Shinomiya ay dumating. Nagulat ito sa lahat. Sa puntong ito, nagtanong si Suma, bakit pinili mo ang lutuing Pranses? Mahilig pala ang nanay niya sa French cuisine, kaya nagpa siya si Shinomiya na maging French cuisine chef. At sinabi ni Shinomiya sa lahat, ang layunin niya ay makamit ang 3 Michelin star. Sa puntong ito, nang marinig ng mga tao na makikipagkompetensya si Suma kay Shinomiya gamit ang isang bagong ulam, nagulat sila. Biglang napagtanto ni Suma, sina Wei, Lucy, at Abil ay kasali rin sa kompetisyong ito, kaya, nagsimula silang magluto ni Suma. Sa puntong ito, naalala ni Suma ang French-style fried fish technique ng kanyang ama. Kaya, napagtanto ni Suma, ang kanyang ama ay nakaipon ng maraming karanasan mula sa iba't ibang bansa, at isinama niya ang lahat ng mga diskarteng iyon sa kanyang restaurant. Kaya, naramdaman ni Suma na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng mga diskarte. Sa puntong ito, natikman ni Shinomiya ang mga ulam ni Wei, Lucy, at Abil. Sa wakas, natapos na ni Suma ang kanyang ulam. Napagtanto nilang ang kanyang ulam ay quail stuffed with risotto. Lumalabas na ang pugo ay isang karaniwang sangkap sa France at Italy. Ngunit napansin ng lahat na kakaiba ang ulam ni Suma, dahil pinagsama niya ito sa iba't ibang sangkap. Sa sandaling matikman ito ni Shinomiya, agad niyang napagtanto, sa loob ng pugo ay mga itlog at risotto. Natikman din ito ni Hinako at natuwa siya, dahil ramdam niya ang kombinasyon ng itlog at karne. Lumalabas,
pinirito ni Suma ang pugo gamit ang mantika. Bago ilagay sa oven, pinagsama niya ang mga itlog ng pugo na may asin, paminta, at fresh cream. Pagkatapos, niluto niya ang risotto na may gatas. Sumunod, gumawa siya ng sauce na pinagsama sa honey, at ginawa niya ang lahat ng ito gamit ang French cooking techniques. Hindi maintindihan ni Abil kung paano niya may pasok ang risotto sa pugo. Binalot pala ni Suma ng pinakulo ang repolyo ang risotto. Sa puntong ito, nagpa siya si Suma na isama ang quail stuffed with risotto sa menu sa kanyang bagong Yukihira restaurant. Habang iniisip ng lahat na pipiliin ni Shinomiya ang dish na ito para sa kanyang menu, sinabi ni Shinomiya na napakasama ng ulam para ihain dito, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, sinabi niyang tutulungan niya si Suma na ayusin ang ilang mga depekto sa dish na ito, na nagpasaya kay Suma. Kaya, sinimulan niyang tulungan si Suma. Kinaumagahan, tinanggap ni Suma si Shinomiya bilang kanyang master, kaya napahiya siya. Ngunit sinabi niya kay Suma, kailangan mong kunin ang numero 1 pwesto sa Tatsuki Culinary Academy. Sa kabilang banda, sinusubukan pa rin ng ibang mga estudyante, na kumpletuhin ang internship na ito, habang ang bagong ulam ni Suma ay idinagdag sa menu ng restaurant ni Shinomiya. Sa panig ni Suma, bumalik siya sa akademya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng maraming hamon para sa food war, na nagpasigla kay Suma. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.